Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Eric Adubiso, ang ating programang Kamanggagawa. At ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay ang The Right to Weekly Rest Day. At pinalad po tayo dahil meron po tayong mga panauhing pandangal. Una-una si Elmer Aresgado ng Friends of Hanjin Workers at si Mang Renante Bukat, samahan ng mga manggagawa sa Hanjin Shipyard. Napakaganda po nitong topic natin ito, no? Sa usaping pananampalataya, maging ang Diyos ay nagpahinga pagkatapos ng ikapitong araw. Sa madaling salita, ang mga manggagawa ay dapat ding magpahinga sa loob ng isang linggo. Ano ang pagtingin niyo rito? Opo. Kinakailangan din po siyempre ng manggagawa ang araw ng pangilin. No, dahil ang mga tao po, ang mga manggagawa ay tao rin, no, napapagod at nakailangan din ng sapat na oras para sa kanyang pamilya. Kayo, Mang Renante, anong masasabi niyo rito sa dapat pahinga? Sa pahinga dapat lang dahil kasi sa loob ng sa linggo na yan, panay paggawa, ang attention mo lahat sa paggawa. So, kailangan mo din i-repress din yung sarili mo para sa pagkatapos niyo makakuha ka ulit ng susunod na linggo ulit na pagkatrabaho. Pero sa realidad ng buhay, sa kahirapan dito sa bayan natin, no, yung napapansin ko yung mga nakakausap ko, mga manggagawa, kahit sila ay nagre-rest day, no, meron silang tinuring na rest day, meron pa rin silang mga, nagtatrabaho pa rin sila para ma-augment lang yung income nila. Anong tingin nyo doon? Yung ba'y tama? Dapat lang nilang gawin dahil sa hirap ng buhay? Well reflected po yan sa sinasabi ng survey na 53.2% ng population natin ay naghihirap. No? Kaya talagang ang resort nila ay labas sa kanilang hanap buhay ay kumukuha pa ulit ng iba pang mga extra job, di ba? Extra jobs. Oo. So nakakalungkot na may ganoon dahil supposedly ang nakakasapat dapat, no, yung klase ng wage na natatanggap ng mga manggagawa natin. Para makapagpahinga. Para makapagpahinga. Sa inyo pong karanasan sa Hanjin, meron ho bang araw na kung saan pwede kayo magpahinga? Kung tutusin talaga, nakalagay naman sa pagkakaintindi ko po sa batas, meron talaga isang araw sa loob ng isang linggo yung pahinga ng isang manggagawa. Pero sa kalagayan namin sa Hanjin ay hindi ito nagagawa. Kasi kalimitan dyan, pinipilit ang bawat manggagawa na maski araw ng pahinga o linggo ay pinipilit ang manggagawa na pumasok kahit ayaw man nila ito o sa hindi. So, ibig sabihin talagang 7 araw bubunuin nyo. Wala kayong pahinga. Ang pinakapahinga nyo lang yung tulog sa gabi, tsaka yung lunch break, no? Yung mga ganon. So, wala talagang itinakda na isang araw na magpapahinga kayo kasama ang pamilya nyo. Wala. Sa documentation po namin sa Friends of Hanjin at saka Makabayan, meron po kasing card na sinaswipe yung mga manggagawa na sinosurrender po sa Korean Superior nila once para makapasok sila sa loob ng Hanjin. Ngayon, may mga times po na ang ID nila, kasi kailangan din nilang iswipe yun, yung ID nila para makalabas sila ng gate. Ang nangyayari pong siste ay kinukuha ng Korean Superior nila yung ID at hindi sinosurrender sa kanila. So automatically, na-oblige yung worker na mag-overtime, overnight, overday sa Hanjin dahil po meron silang quota na gustong i-meet sa paggawa ng barko. So parang lumalabas dito talagang walang pahinga. Sabi nga, di ba, ang makina ay nagpapahinga. Dapat lalo pa yung tao nagpapahinga. So parang lumalabas sa usapan natin dito, hindi nagpapahinga ang mga manggagawa. No? So ano ang kaparusahan? Halimbawa, ako ay isang kumpanya, no, at hindi ako nagbibigay ng karapatan sa aking manggagawa na magpahinga, meron bang kaparusahan dyan? Ibig ko sabihin, meron bang sanction dyan? Huwag na natin tawagin kaparusahan. Sanction na lang. Kung sa moral obligation, dapat hindi dapat ginagawa yun ng pagawaan ng may-ari ng negosyo sa kanyang mga worker. Ganun din, dapat po ay oblige yung mga pagawaan na bigyan din ng pahinga yung mga worker kasi ano yan, may mga kailangan sila. So, may kailangan sila, no? May ibang dimension ang kanilang buhay bukod sa paggawa. Usually nga yung mga karanasan ko, pagka nag-rest day sila,
hindi naman talaga nagre-rest day, lalo yung mga kababaihan, no? Maglalaba yan eh. No? Maglalaba yan, maglilinis yan, no? Talagang totally hindi nila rest day yun. Dahil yun lang yung panahon para makapaglaba sila, makasama na yung pamilya nila. Tapos, ito'y di-deny pa sa kanila. Sa akin, ito ay maliwanag na paglabag, no? Sabi mo, morally, no? Okay. Hindi pa tayo nag-uusap sa legally, pero sa usaping moral, ito ay paglabag na. No? So, may mga karanasan ba kayo na kung saan ay talagang bakit dapat magpahinga ang isang manggagawa? Opo, sa kalagayan ko po na isa po akong teacher, no? Bagmat hindi ko po pinapractice pa ngayon, pero ang mga kasabayan ko po ng mga teacher na po ngayon ay napakaraming mga reklamo tungkol sa hindi pagtanggap sa kanila o pagbigay sa kanila ng mga rest day. Meron po akong kaibigan sa Marikina, na teacher po, na stay in po sila doon sa school, o po sa compound ng school. At walang tiyak po na rest day para sa kanila. At bukod po ron, napakalit po ng sweldo tinatanggap nila. Nasa 5,000 lang po per month. Ano private? Private po. So, underpaid sila, no? Opo. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na stay-in din eh. Kung makikita nyo, yung parang sweatshops, no? Na kung saan talagang pinag-i-stay yung mga manggagawa, talagang parang walang tulugan yan eh, di ba? Walang tulugan, talagang magtatrabaho. Ito'y maliwanag na paglabag eh. Ano yung tingin nyo dyan sa mga ganyan? So, usaping pinatitigil yung manggagawa. Hindi mo pinatitigil, pero pinag-i-stay sa isang parang bahay, hindi makauwi, no? Parang nandun na lahat. No? Ito ba'y advantage or disadvantage? Okay. Para sa akin, ang sweatshops ay tantamount sa slavery. Kasi hindi mo na binibigyan ng freedom of choice ang manggagawa kung ano ang gusto niyong gawin para sa kanyang sarili. May dapat nakalaan para sa paggawa at may dapat nakalaan para sa kanya sa iba pang mga gawain. Kasi kahit doon ka naka-stay, mga Reynante, di ba? Pwede ka rin utusan pa eh. Kahit nagpapahinga ka doon, pwede ka rin utusan eh. Tama ba ako? Naging multi na yung bang flexible na yung skill mo. Halimbawa, pwede kanyang gawin mo to, after that, pwede kanyang, pwede yung pag-gawin mo po yan. Maski na dapat na yung gagawa ay 2 o 3 tao, ay magiging isa na lang tao ang gagawa. Yun yung flexible na labor na tinatawag. Ang marami dyan, Father, mga OFWs natin. Halimbawa po sa Canada, meron po, in demand ngayon yung mga caregiver. Mga caregiver, mga professional sila, no? Nag-aral sila kung paano magbigay ng tamang pag-aalaga. Pero sa ngayon po, ini-implement yung tinatawag na Live-in Caregiver Program o LCP. In fact, ang DFA natin ngayon ang nagpo-promote para mag-migrate yung mga OFWs natin para magtrabaho sa Canada. Dahil under ng LCP program, ang dating caregiver na naka-host o naka-house sa isang facilities na puro caregiving lang ang kanilang ginagawa, ngayon po ay nasa bahay na sila ng kanilang employer. At doon na sila tutulog? Doon na sila tutulog. With that, hindi na lang sila caregiver per se ng kanilang employer. Kasi katulong na rin po sila. No? Dahil nandun sila nakatira sa kanilang bahay, ay 24 hours. No? Pwede silang tawagin ng kanilang employer para magturo sa kanilang mga anak. Bukod sa tagapag-alaga sa mga matatanda. No? Tagapagluto, tagapaghugas, paggala sa mga aso, at tagapaglaba ng mga marunuming mga labahin. Napakabigat na talakayan to. Magbabalik muna po tayo sa programa nating Kamang Gagawa. Babalik po tayo sa programang Kamang Gagawa. Elmer, tsaka Mang Reynante, may nabitin tayong tanong, di ba? Halimbawa, ako manggagawa, rest day ko ngayon, pahinga ko ngayon, at pinilit ako ng aking bisor na magtrabaho. Pwede ba yan? Hindi po, syempre po pwede na pilitin yung mga manggagawa. Unless magkaroon po ng pag-uusap yung management at yung worker at mapagkaisahan na po pwedeng
magtrabaho yung manggagawa, but still kailangan compensated po yung pagiging So babayaran siya, lalo na kung bawa ang rest day ay linggo, double compensation yan, no? Maraming i-add dyan, no? At siyempre matutuwa yung manggagawa, pero may nilibag ka pa rin dahil kasi pahinga niya na yun sabi nyo nga, di ba, pagka tuloy-tuloy ang trabaho, yung manggagawa ay napapagod din. Tama po ba yun? Tama yun. Kasi kailangan din talaga ng manggagawa yung magkaroon ng pahinga para yung ngayon para sa susunod na uli o mabigyan ng panahon yung kanyang pamilya. Kagaya ko, kasi ako naging manggagawa na Hanjin na gigising ako na maaga, 4 or 5 o'clock, gising na ako, aalis ako ng bahay, tulog yung aking anak, at tapos pagdating ko ng galing sa trabaho, madadatnan ko na naman yung anak ko, ay tulog na naman, hindi mo nakakausap o hindi mo man lang na lalaro na ganon. Eh kung papasuko mo pa ng linggo, di ano pa yung time na makakakuha mo yung isang parang nakakalungkot dito yung dimension ng pamilya, no, yung aspeto ng pagiging pamilya ay nasisira, no, dahil kasi wala ngang rest day at hindi ka nakakapagpahinga. Sabi nyo nga, yung umalis ka, tulog yung anak mo, tapos dumating ka, tulog yung anak mo. Wala nang aspeto ng komunikasyon sa pamilya. Wala nang kwan. So yun yung nakakalungkot lang na aspeto, no. Pero yung gusto kong bigyan ng pansin dito, parang ang nangyayari kapag nilabag yung rest day, parang ang nangyayari ano ba, ako manggagawa, nagreklamo ko, hindi mo ako pinagpahinga, wala akong day off, wala akong rest day. Parang lalabas lang yan pag nagpunta ako sa ahensya ng pamahalaan kwentahin lang parang sa bandang huli, sa dulo nito, pera na naman ang pinag-uusapan natin. Yun nga po dapat ang malaking ginagampan ng ating Department of Labor and Employment, no? Yung i-monitor na ang lahat ng mga pagawaan, ang lahat ng mga nagpapa-empleyo ay nagko-comply dun sa pagbibigay ng rest day sa mga manggagawa. At kung hindi, ay dapat parusahan yung mga pagawaan na yun, no? At bigyan ng compensation, no, na monetary man yan sa mga manggagawa ang hindi nabigyan ng rest day pay. Ng trabaho. Pero ang nangyayari nga sa dulo, puro alam nyo ba yun? Puro bayad. Hindi naman nakukuha lahat tama ka, dapat bigyan ng sanction ito para sabi nga natin sa linggo ng kalye, di ba? Sampulan ito para malaman ng management na yung ginagawa nila ay paglabag. Itong mga management natin, itong mga negosyanteng mayayaman na ito, nagre-rest day ito. Hindi lang talaga rest day, talagang full rest day. Minsan kapag mayaman, nag-go-golf sila o kaya samantalang yung manggagawa, wala nang karapatang, parang hindi na sila makapagpahinga dahil sa salat sa hirap. No? Para sa akin, ang hindi po pagbibigay ng rest day ay katumbas ng hindi pagturing sa isang manggagawa bilang tao, kundi bilang isang commodity, no? Na kailangan para paunlarin, palaguin ang negosyo para sa interes ng may-ari. Alam mo, sa tagal itong pag-uusap natin tsaka yung mga maraming guests na nakapanayam ko, isa lang yung palaging tumatatak sa puso ko, sa isip ko, tsaka sa pagkatao ko, na ang manggagawa ay isang commodity lang. No? Nalulungkot ako doon. Pagka sinasabi ang manggagawa ay isang commodity, isang gamit lamang, isang basahan lamang, at sa maraming episode na pinag-usapan, yun lang talaga ang kilalalabasan. Dahil nga sa mga paglabag ng mga management. No? Kamukha nitong rest day na ito, kapag hindi ka pinagpahinga, ibig sabihin, gamit ka lang Makina. Oo. Anong tingin nyo doon? Yun nga po, nakakalungkot dahil sa esensya, ang paggawa at produksyon ay dapat na nagagamit para sa pagpapaunlad ng antas ng pamumuhay ng tao. Pero sa pamamagitan po nitong hindi pagbibigay ng pahinga, no, ng pangilin sa mga manggagawa, ay hindi po nararamdaman ng manggagawa yung pagiging tao niya, no, yung iba't iba pang dimensyon ng kanyang buhay, na hindi lamang sa paggawa kundi marami pa ang kanyang buhay espiritual, ang kanyang pamilya,
ang nawawala rito. Kaya hindi po na-develop yung pagiging totoo at ganap na tao ng isang manggagawa, kung ganun. Yung buong aspeto ng pagkatao ng isang tao hindi napapaunlad eh. Dahil pagka nawala yung rest day, halimbawa, tama yung sinabi ni Elmer, no? Sana yung rest day, ito yung panahon na makapagsimba kayo, ito yung panahon na makapagkwentuhan kayo ng pamilya. Pero sa realidad, ito yung nagtatrabaho ka, may extra ka, nagtatrabaho ka sa bahay, no? Maraming aspeto eh. Sa tingin nyo, paano ito maipapatupad talaga? Bilang manggagawa, paano matatupad ito? Paano maisasakatuparan? Para sa akin, dalawang aspeto po yan. Ano? Yung pagpilit ng manggagawa sa kanyang hanay mismo na ibigay sa kanya yung mga karapatan niya na yun. Pangalawa, yung paggampan naman ng pamahalaan na dapat pinoprotektahan niya once and for all ang kanyang mga manggagawa. Dahil yan ang kanyang human resource, no? Kung wala yan, ay hindi uunlad ang kanyang bayan at hindi rin gagana ang kanyang paggogobyerno kung wala ang mga manggagawang ito. Pero ito nga ang sinasabi mga reynante, no, ng pamahalaan, no, noon pa, na kulang sila sa mga personnel para inspeksyonin kung talagang ginagampanan ng management itong katungkulan nila sa usaping rest day. Ano po ang masasabi niyo? Palaging yun na lang ang naririnig ko eh. Kulang sa inspektor. Sa aking sariling panahon ng ganun, dapat isacrifice din nila kung sinasabi nilang kulang, di mag-hire sila na mag-i-inspection para kung yun ang problema, yun ang pagtuunan nila ng pansin. Katulad ng mga, kung sabi diba pang sangay, katulad pagbabaw sila kung ano ng mga budget dyan, dapat nila, iayos sila kung saan yung talagang dapat na makakuha ng ganong pagbabago. At kung makakapag-hire sila, makakapagkuha pa sila ng maraming manggagawa at makaka-add pa yun para sa ekonomiya ng empleyo ng ating ng ating bansa, no. So yung sa bandang huli, yung bakit mahalaga ang rest day? Yun na lang ang pag-usapan natin. Sa isang manggagawa, bakit mahalaga ang rest day? Bakit kailangan tayong magpahinga? Bakit kailangan tayong tumahimik? Bakit kailangan tayong mag-ayos? Marahil yun na yung mensahe ninyo. Ang rest day para sa akin ay napakahalagang bahagi ng pagiging tao natin. Dahil sa pamamagitan ng rest day na to ay nagagawa natin yung iba pang dapat na ginagawa ng tao aside from paggawa. At sa rest day din na to, nagagawa niya yung fruit, yung balik ng kanyang trabaho. No? Kaya kailangan niya ito para mapaunlad pa yung kanyang sarili. At maging bahagi naman ng lipunan niya na gumagalaw, na hindi lamang sa paggawa. Mang Renante, sa inyong mensahe? Yung sa akin, talagang kailangan na maobliga dapat na ikuan yung patupad yung isang araw na pahinga para sa mga gawa. Unang-una dyan, kasi yung linggo ay napakahalagang araw. Una, para sa isang buong pamilya, ang halimbawa pumasok sa loob ng isang simbahan upang kuan. At isa pa, at ang ikalawa, yung mabigyan mo o mabigay mo yung atensyon dahil kasi nga sa loob ng isang linggo ay nakapokus ka lagi sa trabaho, hindi mo na alam kung ano yung problema na ng anak mo, ano na yung ginagawa niya, hindi mo na natatanong sa kanya. So yung linggo na yon, may time na magkakaroon kayo ng parang mag-gather kayo magpapamilya, pagkatapos nyo magsimba, mag-recreation, magsama-sama, nakapagkuha kayo ng kung ano yung problema na kukuha ng bawat isang miyembro ng pamilya. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maliwanag po dito sa mga panauhin natin ng kahulugan ng rest day. Pero sa realidad po ay nilalabag ito ng mga karamihan ng mga negosyante. At ayon po sa Biblia, maging ang Diyos ay nagpahinga. At sa mga panlipunang turo ng simbahan, kinakailangan po ang isang manggagawa ay dapat magpahinga, magkaroon ng oras para sa kanyang pamilya, magkaroon ng oras para sa kanyang sarili, magkaroon ng oras para sa kanyang Panginoon, magkaroon ng oras para sa pagpapaunlad ng kanyang sarili. At para sa akin bilang isang pare, mga kapatid, maging ang pare ay nagpapahinga, meron din kaming rest day. Kaya nararapat lamang na hindi dapat itong labagin ng pamahalaan o ng mga negosyante.
Ako po si Father Eric Adubiso. Ang pakikipagkaisa sa manggagawa ay pakikipagkaisa kay Kristo.